Magandang umaga po muli sa lahat. We thank God we are almost halfway in our Lenten season as we celebrate the third Sunday of Lent. And the gospel today is about the cleansing of the temple. Alam naman natin gaano kahalaga ang paglilinis. No? We have to constantly clean. No? Physically, inside and outside, we have to do a lot of cleaning. Hindi lang kailangan sa katawan natin, no? Ang dami natin nililinis eh. Sa ating bahay, we have to declutter, we have to clean our cell phones, our computers, kasi ang dami-daming junk mail, no? So we have to do a lot of cleaning. But most importantly, we have to clean the inside, yung ating kaluluwa. Kahapon, meron tayong kumpisa ng bayan, may recollection, no, at maraming nagbalik loob. No? We need to constantly do this. And we have to be reminded. Pero kadalasan nga, pag pinapaalalahanan tayo, ayaw natin mapaalalahanan. Kaya si Jesus ngayon, nagalit. No? Gumawa siya ng panghagupit, no? A whip out of a cord, no? At pinanghampas niya para maglinis, to remind us of the cleansing of the temple, to remind us of the cleansing outside and inside. Mahalaga pag tayo pinapaalalahanan. Excuse me. Pero ayaw natin mapaalalahanan eh. Ayaw natin ng whip. We rather want miracles. We rather want to see the good things. We want to talk about the joyful mysteries. We do not like to talk about the sorrowful mysteries of our lives. Pag pinagsasabihan, we abhor fraternal correction. Pag napagsabihan, naku, no? Pero it is very, very important to be reminded of this cleansing. Kahapon, kinukwento ko, akala ko maraming sunog kasi walang tigil lang bumbero kahapon. No? Yung pala, merong Fire Prevention Month, no? Fire Prevention Day, to remind us, pag hindi natin lilinis yung mga sa ating buhay, no? It is prone to fire. Masusunog tayo pag hindi natin lininis eh. Naiipon. At dahil dito, pag hindi natin tinanggap yung ating mga pagtuwid, no? Corrections, then we know the danger of this. No? Naiipon and we will burn. We will burn in hell. So we thank God for this wonderful reminder today. We thank God for the importance of the zeal of Jesus, yung talagang matinding pagmamalasakit niya sa atin. No? Hindi lang sa templong ito, tahanan ng Diyos, na ginawang palengke, no? Parang ginawa niyang palengke. Yung galit niya dahil sa pagmamahal eh. Hindi galit, no? Hindi violence. Ang galit, natural naman magalit eh. Pag may mali, di ba? Pag hindi ka magalit, makikita mo ng sinampal yung kasama mo, no? Yung injustice na ginawa, kita mo, pag hindi ka nagagalit, that is abnormal. But what to do with this galit, yung holy anger ni Jesus, dahil sa pagmamahal eh. Dahil sa malasakit niya, zeal for my Father's house, no? That enthusiasm, that love, matinding pagmamahal, para ituwid yung mali, no? Sa unang pagbasa, yung Ten Commandments, to remind us, hindi naman binubura yung Ten Commandments, kundi ito'y isang pamamaraan para ipalala sa atin yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. We have to have rules. Hindi naman po pwede. Kaya yung pagiging marketplace, ang pagpupunta natin sa simbahan, ang palengke ay pagkailangan pupunta sa palengke, no? Out of need, pupunta lang pag kailangan. Pupunta na pag palengke, pag may pag kulang, pupunta sa palengke. Ang pagpunta natin sa simbahan, hindi naman palengke, hindi naman to ang kahalagahan ng simbahan. We come because of love. It is a meeting place. It is a place where we find God, we encounter God. Not only when necessary, but because of our love for Him, para lumalim yung ugnayan natin sa Diyos. Ang kahalagahan ng simbahan na to, ang kahalagahan ng templo, hindi lang ang batong simbahan, kundi ang buhay na templo ng Diyos na nasa bawat isa sa atin. Ang katawan ni Jesus na binubuhay natin sa bawat isa sa atin.
ang pagmalasakit dito, ang zeal, pag-aalaga dito, ang paalala ni Jesus sa atin. Sa paglilinis na to, ang kahalagahan ng paglilinis na to sa paalala sa atin ngayon, at ang malasakit nito hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat isa sa atin, sa ating kapwa. Sana yung apoy na yun na pinakita ni Jesus, dahil sa galit na yan, dahil sa para na-frustrate, no? Bakit? Anong kailangan natin para tanggapin yung kanyang pagmamahal, para tanggapin yung kanyang pagmamalasakit sa atin, na sana igawad rin natin sa ating mga kapwa. Sa linggong ito yung paalala, sana sa tulong niya, sa pagmamahal niya, sa awa niya, matanggap natin to at maipasa natin sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.